Tapos na pagdating sa eskwelahan, naghuhugas ako ng pinggan sa kantin para may makain, makasurvive. Tapos nalayas na ako ng mga anak niya, sir. Lahat ng mga gamit ko, pinahagis nila. Tapos sabi nila sa akin, lumayas ka dito, huwag ka nang magpakita. Kasi Pinaampon ng kanyang ina ang batang ito sa San Jose Antique. Makalipas ang ilang taon, pinalayas raw siya ng pamilyang umampon sa kanya. Kaya mula noon, naging palaboy-laboy ito sa San Jose Antique. Maraming pagsubok ang nangyari hanggang nakilala niya ang isang kaibigan. Kaibigan na siyang nagtaguyod sa kanya. Sa tulong nito at ng iba pang tao, ang dating palaboy isa na ngayong guro. Narito ang kwento ng buhay ni Saldi. Mga kapobre, kasama natin si Saldi Anigan ngayon. Gusto niyang mag-share, no, ng kanyang mga naranasan sa buhay bago siya makapagtapos ng kanyang pag-aaral. At siya nga po ay nakapasa sa licensure examination para sa mga teacher, ano po, nitong nakalipas lamang na taon, no? I think November. Kuya Saldi, magandang araw po sa iyo. magandang umaga po, sir. Magandang araw po. Sino si Saldi? At paano po kayo napadpad dito sa sa probinsya ng Aklan po? Bali, ako po ay isang simpleng bata lamang noon na nakatira sa probinsya ng San Jose Antique. At hindi po ako nangarap na maging isang guro o nangarap sa kursong guro. Nagsimula lang akong nangarap nung bata pa ako kasi, sir, pinaampon ako ng nanay ko sa kapatid niya hanggang sa pinaaral nila ako, pinalaki. Hanggang sa dumating yung time na nagsimula na naging mahirap yung buhay ko nung 2012 nung namatay yung tatay ko na nag-ampon sa akin. And then yung lahat na yun, sir, sinisi nila sa akin na ako daw yung dahilan na namatay siya. Yung nakaburol na siya, sir, mga 3 araw, hindi talaga ako pinayagan na makalapit ng kanyang mga kapatid kasi nga raw, ako daw yung dahilan, barumbado daw ako. Yun yung tingin ng tao sa akin sa Antique. Hanggang sa dumating yung time na ililibing na siya, doon pa lang ako nakalapit. At kailangan pa, sir, na may mag-alalay sa akin ng mga barangay tanod para lang makalapit ako sa kanya sa kabaong niya. Yung tatay na ito na kinilala mo ay tunay na tatay mo po ito? Yung Or nag-ampon po sa akin, yung sir. nag-ampon sa iyo? Ang edad mo noong mga time na yun, nasa ilang taon po ikaw? 18, 17, sir. Kasi 17. kakagraduate ko lang ng high school noon. Bali itong tatay na ito na pala ang nag-adapt sa iyo. At yung asawa niya, yun ang pinakang tiyahin mo. Yes po, sir. Okay, so bakit naman nila nasabi na ikaw ang dahilan nung pagkamatay ng iyong kinikilalang ama? Dahil yung time na yun, sir, sa Antique, yung tingin kasi ng mga tao sa akin, basagulero, barumbado. Tapos, yun nga, yung pinaparal daw ako, di daw ako nag-aaral, ganun. Tapos, naka-graduate naman ako, sir, ng high school. Hanggang sa, yung time na yun, sir, yung nilibing na siya, sir, sa sementeryo, yung umiiyak ako, sir, yun yung pinakamasakit na narinig ko na yung pag-iyak ko daw is pakitang tao kung wari. Hanggang sa nalibing na siya, umuwi na kami sa bahay, sir. Pinalayas na ako ng mga anak niya, sir. Lahat ng mga gamit ko, pinahagis nila. Tapos sabi nila sa akin, lumayas ka dito, huwag ka nang magpakita. Kasi ganun daw, adik ka, mga ganun yung tingin nila sa akin. Hanggang sa umalis ako sa bahay, sir, nagpalaboy-laboy ako sa Antique. Mga 1 taon kung saan-saan ako natutulog, sa simbahan, sa mga plaza. Hanggang sa may nakilala akong kaibigan. Siya, na nagtitinda siya doon ng Balis-Tingting. Tapos nakiusap ako na kung pwede, sumama ako sa kanya sa bahay nila. Tapos yung sa kanila, sir, is malayo din naman sa sibilisasyon. Nung sumama ako sa kanila, sobrang hirap din pala ng sitwasyon nila. Walang kuryente, walang tubig, walang signal. Pero pinagtiisan ko yun, sir, para lang may matulugan ako. Makasurvive ako sa araw-araw. Hanggang sa nung 2013, may nag-offer na TISDA, sir, sa Antique.
Sabay kami nag-aral sa TISDA. Tapos nakapasok kami sa isang private hospital sa Antique, 2014, sir. Tapos nung na-admit, nagkasakit ako doon, sir, ng dengue stage 3. Feeling ko mamamatay na ako doon, sir. Alam mo, sir, kalapit-lapit lang ng San Jose Antique sa pinapasukan namin na hospital. Kahit isang pamilya ko, sir, wala talagang may pumunta sa akin. Parang siya lang rin yung gumabay sa akin lahat-lahat. Tapos lahat ng bills namin, sir, sa hospital, para lang mabayaran, pinagtrabahuan namin dalawa. Hanggang sa 2017, nag-apply kami sa Jollibee sa fast food. Na-assign kami sa Boracay. Dalawa din kami doon nagkipagsapalaran sa Boracay, sir. Hanggang sa nagkasakit ulit ako sa Boracay, sir. Bali, nagka-SBI ako doon. Pina-check up ako sa private hospital sa Boracay hanggang sa nagbigay yung doktor doon, sir, ng may ako. Tapos, pinalipat nila ako sa provincial hospital, nilagay nila ako sa isolation. Hanggang doon ko naranasan, sir, na akala ko mamamatay na ako doon. Hinalo ako sa may mga rabies ng aso, doon ako. Tapos yung Isolated ka? din-isolated ako, sir. Yung hinigaan ko lang, sir, alam mo ba yung parang kabaong na higaan na yun din ako nilagay. As in, wala talagang may tumulong sa amin. Dalawa lang rin kami, sir. Oo. Tapos na-confirm ba na may sakit ka talagang gano'n? Wala po, sir. Lahat ng result na nilabas ng doktor, wala naman daw akong sakit. SBI lang daw. Yung parang nag-over fatigue lang kasi sobrang hirap ng trabaho sa Jollibee. Hanggang sa bumalik kami, sir, ng Boracay para may dala akong medical certificate. Di na kami tinanggap sa Jollibee kasi nga daw may sakit daw ako na ganon-ganon. Hanggang sa wala kaming mauwian, sir. 3 months, naglako kami ng bangus sa Boracay. Nang daing, kilala kaming dalawa doon. Nakapag-ipon kami, nag-apply kami sa Save More Boracay kasi andun na rin kami. Hanggang sa ngayon, sa Save More kayo? Nung nasa Boracay pa kami, sir, bali 6 months, na-encontra kami sa Save More Boracay. Hanggang doon na nag-start kami na napadpad dito sa Kalibo 2017, November yun, sir. Tapos, pero paano mo, habang nagkaganon ang sitwasyon, ikaw ay nag-aaral po ba? hindi pa po, sir. Okay. Noong 2017 November, napadpad kami dito. Unang padpad namin dito, sir, sa Kalibo, wala kaming kakilala, wala kaming kaibigan, as wala kaming contact. 3 days kami sa cover court nag-istansya. Diyan po kami natutulog. Tapos binibigyan na kami, sir, ng pagkain ng mga sa tindahan, sir. Tapos naranasan namin, sir, na ikot kami sa buong Kalibo. Sabi ko, Lord, kahit 50 pesos lang may pangkain kami. Kasi ninikot namin dalawa, pero wala talaga. Pero hindi pa rin ako nawalan ng pag-asa nun, sir. Tapos nung December, yung pinakamasakit na sitwasyon na nangyari sa amin, nung nag-birthday siya, sir, yung kasama ko, yung sobrang sakit, sir, na makita mo siya, sir, na yung asin, ginaganon-ganon, tapos kinakain niya kasi walang-wala kami. Hanggang sa nag-apply kami sa Gaisano Capital, natanggap ako, tapos siya hindi natanggap. Tapos, nakiusap ako sa HR doon, natanggapin siya, sir. Para nga, yun nga, may trabaho kami. Hanggang sa pumapasok kami, sir, sa Gaisano, 3 days, wala kaming kain. Hanggang sa nakiusap ako sa kasamahan ko, sabi ko, pwede ba kaming kumain sa bahay nyo? Kasi ganito yung sitwasyon namin. Hanggang dinala nila kami, sir, sa Laser, nasa bahay nila, binigyan nila kami ng pagkain, bigas. Ang di ko alam, sir, na yung sitwasyon namin, ikinuwento niya sa buong Gaisano sa kasamahan namin, sir. Tapos, yun nga, nagtulong-tulungan sila, sir. Binigyan kami ng pagkain, bigas. At saka tinulungan nila kami, sir, na makahanap ng boarding house dun sa, sa Kalibo. Doon na kami nagstay. Hanggang sa 2018 yun, sir, May, nag-encontra kami sa Gaisano Capital. Sabi ko sa kanya, After ng ilang taon? 6 months. 6 months. 6 months lang. Oo, Opo. sir. Tapos, nung 2018 na yun, May, na-encontra kami. Tapos nakiusap ako sa kanya na pag-aaral ako, ikaw na lang yung magtatrabaho, tulungan mo ako. So pumayag naman siya, sir. Yung time din na yun, sir, timing din na nag-apply siya sa Save More. Natanggap siya sa Dicer. Tapos abang nagtatrabaho siya, sir, nag-aaral ako. Tapos pinagtatawanan siya doon ng mga kasamahan niya na ganito daw yung sitwasyon namin. Bakit pa raw nag-aaral ako, ang hirap-hirap na daw ng sitwasyon namin. Sabi ko sa kanya, kailangan natin na may makapagtapos kahit isa lang, makapagtapos ng 4 years. Pero sir, nung nag-aaral ako, sir, dati, issue makato pa ako. Naranasan ko yan, sir, na nilalakad ko lang.
Mula Kalibo? Mula Kalibo hanggang doon. Minsan, nadaadaanan ako ng mga teacher ko, pinapasakay nila ako. Tapos na pagdating doon sa eskwelahan, naguhugas ako ng pinggan sa kantin para may makain, makasurvive. Tapos minsan, nangungutang ako sa mga teacher ko, sir, para lang may pangbaon ako, may pangkain kami. Kasi sobrang hirap talaga, sir. Nung nag-pandemic, Yun pa. yun, Isa pang yun yung nagpahirap, pinakamahirap, sir. Buti na lang, sir, may nakilala ako, sir. Si Mami Turiaga, yun yung unang tumulong sa akin, sir, kasi may shop siya sa likod ng Magsaysay, yung sa Oxon. Sabado at Linggo, pumupunta ako dyan sa kanya, nagtatrabaho, para lang may pang-survive. Tapos, nung nag-pandemic, kahit sarado na yung shop niya, sir, pumupunta pa rin ako sa bahay niya sa Mubo. Tapos, binibigyan niya kami ng tulong, binibigyan niya ako ng tulong. Hanggang sa nung 2022, sir, nag-graduate ako. Oo. So si Ma'am Oxon ang isang malaking na tumulong sa iyo. Yes po, sir, siya po yung Si tumulong Ma'am sa... Itoryaga pala. Itoryaga, no? Yes po, Ng sir. Oxon. Printing. Hindi po, sir, yung katabi lang niya. Pero yung shop ni Ma'am is Itoriaga Printing Shop. Ah, okay. Anong pangalan po? Si Ma'am Rubias, Si Ma'am Rubias Itoriaga. Itoryaga. So yan ang isa sa mga tumulong sa iyo. Now, matapos nakatapos ka ng pag-aaral, kailan ka nag-take ng exam naman? Ano ang mga challenge na pagdaanan naman sa pag-take ng exam? Bago ako nag-take ng exam, sir, nung nag-graduate muna ako 2022, sir, yung pinakapasakit sa part ko, sir, na dapat sana magiging proud yung family ko sa akin kasi nga nakapagtapos na ako. Nag-contact ako kay nanay ko, sir, sa Antique. Sabi ko, Ito Nay, yung tunay na nanay mo po? hindi po, sir, yung Yung- umampon sa akin. Tiya mo, okay. Oo. Sabi ko, Nay, mag-graduate na ako. Sino, masaka ka na ako sa stage. Oo. Kailangan na may parents ang malanak na. Bala ka ti masaka ti mo or hindi ang malanakan. Tatambal na kanya. Ilang years na ako nag-graduate. Biskan congratulations man mga kanya haling ka daw. Wagin mo ako na po nabatian. Ginubra ko ganita ng sir ha, para makabawi ako kay Nanda. Pero wak mangyapon. Imaw lang dayo nagsaka kinakan sa stage. Hanggang sa ako sir, gaubra ako sa SM Cherry ga. Prosige, gyapon ako maka-ticket board exam. Bakit ganun na lang ang galit nila sa iyo? Yun nga dun sir, yung ilang years na yung namatay yung tatay hanggang ngayon, ako pa rin yung sinisisi nila. So anong particular na, kasi kung sinisisi ka about sa pagkamatay ng tatay mo, ano ba nangyari? Nagkaroon ba kayo ng away ng tatay mo na inatake siya or whatever? Anong Yung time kasi ngayon sir, nung 2012, Mhm. kasi mahilig kasi akong gumala-gala sir. Oo. So, yung time na yun sir is, in-expect siguro ni tatay, di ba pag nag-aaral, Friday, uwian ng mga estudyante. Mhm. Hindi kasi ako noon umuwi sir. Mhm. Doon ako sa Kulase Antique, nakipag-disco-disco. Oh. Tapos hindi ko alam na yung trabaho pala daw niya. Nagbilad daw siya sir ng palay. Mhm. Tapos naligo. After niya naligo, kumain siya daw ng pansit. Mhm. Tapos yun na, hindi na siya hindi na siya gumising. Parang I abangungot see. tayo mo siguro sir. So parang yun ay sinisisi nila sa Oo iyo sir. na kumbaga hindi napagod ng husto si tatay mo siguro kung nandoon ka Mm-mm. na matulungan mo siya sa pagbilad ng Mm-mm. palay hanggang sa dinamdam ng pamilya niya yung nangyari na yun. Opo sir, yung mga kapatid niya. So never kanila na pinatawad despite sa Wala gid sir. Biskan makara sir gani makararan hararan ang naabot ko sir. Wa gyapon sanda parang hindi gyapon sa magpatio. Wala Oo. daw. Kung mayroon kang mensahe sa mga kinikilala mong magulang, ano ito? In Antiqueño or Tagalog, pwede mo rin na sa kanila sabihin. Ang mahal ko lang sir kananda sir ay punta ay batunon rin nanda ako magiging proud man sanda kanaken sa tanan nga naabot ko kasi hindi basta-basta ro challenge nga naabot ko ray sir. Katrabaho ako para mabuhay ko ro kagalingan ko, katrabaho ako para nga ma-survive ko ro pang daily needs ko. Katrabaho ako para tustusan ko ro pagtuon ko. Asa nga madabot ko gani sir magiging LPT sir kasi pangayawang take ko abira sir. Nakadalawang take ka. Unang tik na kan sir ay kang March lang man kara wag ako giswerte. Tapos makara nag-try pagid ako. Tapos swerte na kan sir after 7 years naguli ako sa Antique kang September nga to kasi dito ako nag-take it board exam. Nakita ko ro sitwasyon naman rito grabe wa gid ti pinangbag-o as in ato gid gidobra natin nga motivation nga. Yung buhay yan ng
ng nag-adapt sa iyo. Oo, sir. So Kung ano yung pag-alis ko doon, Ganun ganun pa rin. pa rin yung pabalik ko, wala pa rin CR. pero tinanggap ka ba nila nung pagbalik mo? Nag-uusap kayo? Nag-usap lang kami saglit, sir, tapos isang gabi lang naman ako doon. Bumalik ako agad kasi hirap na ng sitwasyon din, sir. Walang kuryente, walang CR, Mm. sobrang hirap. Tapos hindi ko ma-imagine yung mas maganda pa siguro yung bahay ng manok, yung poultry ng manok kaysa bahay namin, sir, as in. Mm. So ngayon mayroon ba kang sama ng loob sa sa kanila? Ngayon na kinikim-kim hanggang ngayon. Wala naman, sir. Siguro may sama ng loob na ako sa tunay kong nanay. Yun lang naman yun, sir. Hinahanap mo yung tunay na nanay mo ngayon or Inahanap, sir, parang wala na, sir. Kasi sila nga, wala silang pakialam sa akin. Eh. opo. Pero kilala mo naman Yes ang po, nanay mo. sir. Kilala ko. Never kayo nga nagkausap? Hindi na. Si nanay nang sir, kat nag-ampong kinakaroon ng gidakan nga priority. Bakit pinaampon ka daw? Bakit? May rason ba si nanay mo na pina-adapt ka? Wala, sir, kasi marami kasi siyang asawa. Eh. Yung nanay mo? Iba-iba kami Ah, na tatay. oo. Kung may mensahe ka sa nanay mo na tunay, anong gusto mong sabihin sa kanya? Wala, sir. Wala, ayaw mo mag-mensahe. Ngayon, siguro marami ang ma-inspired no dito sa pag-share ng story mo na kahit gaano kahirap ang sitwasyon, kung talagang porsigido kang magtapos ng pag-aaral ay makakaya mo talaga katulad sa naging istorya mo. Yes Anong po, sir. gusto mong sabihin doon sa mga nag-struggle talaga sa pag-aaral? Yung masasabi ko lang, sa lahat ng mga kabataan na nangangarap, huwag niyong sayangin yung opportunity na andyan yung magulang nyo na handang umalalay at tumulong sa inyo. Kasi swerte nyo kung may mga magulang kayo na suportado kayo sa pag-aaral nyo sa lahat ng gusto nyo. Hindi kagaya ko. Ako, nagsikap ako as in, sarili ko lang, walang suporta. Nag-working student lang ako para maabot ko lahat, para makamtan ko lahat ng pangarap ko. Hanggang ngayon nga, sir, hindi ako makapaniwala na naging LPT na ako kasi wala akong preparation, sir. Kasi may trabaho ako. Yung preparation ko lang, sir, every morning. Paglabas ko ng bahay, sir, sabi ko, Lord, sayod mo makon, ako nga sacrifices, sayod mo, runagyan ko. Mutay tao mo na kinakon, Lord. Kat natsalis pag ako, sir, kat nagwa ro result kang December 18. Run out na bito nga time, tapos lubat pa ako. And then alas 3 nagwa ro result, alas 4 nagbalik, alas 5 nagbalik kuryente. Pag open ko sang cellphone, sir, abo maka notification nga nagwa sa akin nga cellphone. Facebook. Nakita ko mako nga magintag ang akin nga classmate nga pasado kano ako, sir, as nga rito gid ako nangabang nga kamba nga pati gid ako, sir, nga wa gid imposible sa prayers basta ro pag prayers nimo, sir, ay alanin gid sa imong mga puso nga rin, sir. Kasi alinin mo, sir, ka review center kung wa ka tisali kay God kag wa gid ga sir, hindi mo gyapon makamit ron, sir. Akan, sir, gid kapitan ko gid this prayer, sir. Aron lang gid yung kapitan nakan para maabot ko, sir. Opo, ayun. Tapos mayroon kang mayroong nag-donate sa iyo ng ng tarpaulin. Si Ma'am yun, sir, Si Ma'am Iturriaga. Iturriaga. Oo, Dahil sir. pinakita nila yung pagbigay ng ganong tarpaulin is proud sila. Yes po, sir. Mayad pala ni Tapos Sandag proud. mayroong post doon na ikaw ba nag-post na mabuti pa yung ibang tao na naka-appreciate sa iyo, na kinokongratulate ka, samantala sa pamilya mo wala. Wala gid, sir, biskan sa mato. Duda pa gani sana, di pa sana magpatin, mga nakapasa ako. Ayaw nila maniwala. Kaya nag-usap kami ni nanay doon, di sana magpati ka nakapasa ako no ako. Bakit kaya? Yun nga, nag-post ulit ako na yung may mga tao talaga na Aha. hindi masaya kung ano yung naabot mo sa buhay. Oho. Ewan ko kung bakit ganun. Pero makaray, preparation ako, sir, para sa O-taking namin this coming February 8. So mag-o-taking ka na. Tapos makara nga nga Saan mo balak na magturo? Ang mo ay major in math ka, no, di ba? hindi, major in home economics, sir. Home TLME. economics. Akala ko mata. Sige. Ayun. Mayroon ka pang naisabihin sa mga nanood sa atin ngayong bago tayo magtapos? Ang nais ko lang sabihin na sa lahat ng nangangarap na maabot yung mga pangarap ninyo, huwag kayong tumigil, huwag kayong sumuko.
pahalagahan nyo yung mga tulong na binibigay ng magulang nyo, huwag yung sayangin. Kasi yung pag-aaral na yan lang yung magiging stepping stone ninyo para maabot yung pangarap nyo. Hindi yan mananakaw ng ibang tao. Habang buhay nyo yan, madadala hanggat nabubuhay kayo. Yun yung magiging way para maabot or matupad yung mga pangarap nyo. Kung ano man yung mga gusto nyong maabot. Ayun, sige po. Maraming salamat kay Saldi no, sa pagbahagi ng kanyang kwento, ng kanyang buhay. Magsilbi sana itong inspirasyon sa ating mga tagapanood, lalo na po yung mga kabataan. Maraming salamat sa The Felicitas dito sa Diversion Road sa napagandang lugar nila. Dito kami nagtatambay. Kung may mga ini-interview kami, mas gusto namin dito dahil maaliwalas. Dito rin kami nagkakape, minsan nagmimerienda, nagpapansit, nagbo-burger dito sa Felicitas sa Diversion Road, Tigayon, Kalibo, Aklan. Maraming salamat po kay Ma'am Cecil.